Isa na rito ang polycystic ovary syndrome o PCOS na tinatawag. Ang PCOS, mga kada, ay isa sa pangkaraniwang problema sa hormone para sa mga kababaihan na nasa edad na ng panganganak. Ang mga babaeng meron nito ay maaaring hindi mag-ovulate or may mataas na antas ng androgens at maraming maliliit na cyst sa kanilang ovary. Kaya mahalaga na malaman natin kung meron tayong ganitong kondisyon para maagapan at hindi na lumala pa ang problema. At para sa ating free e-consultation ngayong umaga, narito po si Dr. Maria Maricar Manuel, isang obstetrician gynecologist. Good morning po, Doc, and welcome to Kada Umaga. Good morning po! Hi, magandang umaga, Pia, Mau, and Emma. Good morning. Good morning, Doc. Hi, Doc. Bagets na bagets si Doc, ah. Okay. Doc, ano po ba itong underlying condition na nagkukos ng PCOS sa mga kababaihan? Bakit po ba nagkakaroon sila ng ganito? Alright. So, ang PCOS o yung tinatawag natin na polycystic ovarian syndrome, ang pinaka-cause nito is hormonal imbalance. So, ang isang babae, nagkakaroon siya ng unusually high na levels ng androgen sa katawan. Diba? Usually, yung androgen, nakikita natin siya sa mga kalalakihan. So, ang mga patients natin na may PCOS, meron silang mataas na levels ng androgen, kaya nagkakaroon ng disruption doon sa normal function ng ovaries natin. So, hindi nag-ovulate ng normal ang isang babae at hindi siya nagbe-mens ng regular. Doc, may mga risk po ba or may mga risk factors po ba ang PCOS? Who are the usual candidates sa ganitong condition? Okay. So usually ang PCOS, nakikita siya mostly sa mga teenagers or adolescent na mga kababaihan. Pero madalas din siyang nakikita sa mga overweight and obese women. Pero either sa kahit anong reproductive age, nakikita siya. So very common lang talaga siya dun sa mga pasyenteng nasa heavier side, yung mga mabibigat po. Ayun, Doc. Nabanggit niyo po kanina na makikita to kapag irregular yung menstruation mo. Ano pa po ba yung ibang signs and symptoms para malaman mo kung may PCOS ka ba? Okay, so meron tayong criteria na sinusunod for the diagnosis of PCOS. So number 1, syempre yung menstrual irregularity. So yung mga kababaihan natin, nagre-regla sila every 3 to 6 months or kaya yung menses nila na supposedly 12 na cycles in a year, nagiging less than 9 cycles in a year. Okay, so number 2, meron tayo yung signs and symptoms of hyperandrogenism. So yung hyperandrogenism, lumalabas siya clinically sa mga kababaihan. Madalas, nagkakaroon tayo ng more hair sa mga areas natin, katulad ng upper lip natin, sa baba, sa kilikili, sa mga arms, sa mga legs. Okay, and another yung mga nakikita natin sa face, yung acne or yung pimple, nagkakaroon tayo ng madalas ng ganon kapag meron tayong PCOS. And another is yung pagkakaroon ng nail pattern baldness. So nagkakaroon ng hair loss doon sa area ng bunbunan or kaya sa may area ng ating hairline. Okay? And another, kapag tayo ay nagpa-ultrasound, so kapag nagpa-ultrasound ng isang babae na may PCOS, nakikita sa kanyang ultrasound na merong more than 12 na follicles sa kanyang ovary or more than 10 ml yung volume ng kanyang ovary. Kasi ang nangyayari dito, yung itlog niya is hindi siya nagmamature kaya hindi siya pumuputok. Therefore, hindi siya nag-ovulate. So, yun yung mga signs and symptoms ng isang babae na merong PCOS. Nakakatakot naman po pala yung effects po ng PCOS sa isang babae. So, Doc, kung na-diagnose po na merong PCOS, paano naman po ang treatment? Okay, so ang treatment for PCOS, ang number 1 key management is lifestyle modification. So we advise weight loss and exercise. So at least 30% na weight loss sana ang mabawas po sa mga babae natin, sa mga kababaihan na merong PCOS. And at the same time, we advise exercise. At least 3 times a week na exercise is a very good na po na management for PCOS.
At meron tayong mga iba't ibang medical management for PCOS. So yung sa mga kababaihan na hindi pa nila gustong magbuntis as of now, we give them oral contraceptive pills. And for those naman na meron na silang planong magbuntis, we give them yung mga ovulation induction agents. We also give our PCOS patients yung mga anti-diabetic agents katulad ng metformin. So yun po yung mga usual po na management for PCOS. Okay. At meron din po bang mga complications that we should be warned about or that we should be concerned about, Doc? Yes, oo. Kasi ang PCOS associated siya with cardiovascular diseases. So meron dyan, lalabas dyan obesity, pwede kang magkaroon ng diabetes mellitus, dyslipidemia or mataas na cholesterol sa katawan, pwedeng magkaroon din ng fatty liver, or sleep apnea. And yung pinaka hindi maganda na pwedeng maging consequence ng PCOS is yung pagkakaroon ng risk for endometrial cancer. Yung nangangapal yung lining ng matres dahil hindi siya nag-ovulate ng normal. So kumakapal siya kasi tumataas yung levels ng estrogen sa katawan. Alam ko nga, Doc, I have a lot of friends na may PCOS, nahirapan talaga silang mabuntis. So most of them, they go through the IVF route para lamang magkaroon ng baby. So, talagang maigi na Yes, ma-detect oo. po yung PCOS early para agaran ng mabigyan ito ng treatment. Tama po ba, Doc? Tama po yan, Miss Pia. Oo. Kasi ang isang consequence din ng PCOS, yung nga katulad ng sinabi ni Miss Pia, is infertility. Dahil nga hindi siya nag-ovulate ng normal. So nahihirapan silang magbuntis kapag gusto na nilang magkaanak. Oh, but sounds very doable naman yung mga treatment, di ba? Yes. 30% Yes. weight loss, 3 times a week na pag-eehersisyo. Hindi lang yan makakabuti sa PCOS nila, but sa overall health nila. So maraming salamat, Doc Maria, for your time this morning and have a great Wednesday. Welcome. Thank you sa inyo. Ingat po kayong lahat. Thank you, Doc.